beloved Boss Mike Cervera. Ngayon ng Iglesia ni Cristo upang maisalba si Vice President Sara Duterte. Nagsanib pwersa pa sila sa kulto ni Apollo Kibuloy na akusado sa pang-aabuso ng mga menor de edad upang mapigilan ang impeachment ni Inday Lusay. Ito ay sa kabila ng mga napakalinaw na ebidensya ng pagnanakaw ng daan-daang milyong intelligence fund at harap-harapang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas. Yan. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa, Kadanyenta, at si Martin Gonzales. No joke. Bakit kaya? Ito ba ay dahil sa napakaraming pabor ang ibinigay ng mga Duterte sa Iglesia ni Cristo? Hindi ba't isang mataas na miyembro ng Iglesia ni Cristo ang ginoong berdugo noon ni ex-President Rodrigo Duterte sa kanyang pekeng war on drugs? Si dating CIDG at Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo. Malinaw sa lumabas na survey ng SWS na 41% ng mga Pilipino ang gusto na ma-impeach si Vice President Sara Duterte at 35% lamang ang tutol dito. Bakit kailangang makialaw ng Iglesia ni Cristo sa halip na hayaang gumulo ang proseso? Hindi na rin tayo magtataka kung ang Iglesia ni Cristo ang isa rin sa mga pangunahing promotor sa ginagawang pagkilos ng mga Duterte upang patalsikin si Speaker Martin Romualdez at ipa-impeach si Pangulong BBM. Yeah. Ang palabas pa nila ay isang peace rally at hindi isang pro-Duterte rally ang kanilang ginawang rally sa Luneta. Paano matatawag na isang peace rally ang isang pagtitipon na ang layunin ay pakialaman ang umiiral na proseso sa isang demokrasya? Kasama sa mga proseso na to, ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa bulgarang pagnanakaw ng daan-daang milyon na confidential intelligence fund. Paanong ito ay isang peace rally kung ang pinuno mismo ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo R.D. Manalo ay siyang mastermind sa pagpaplanta ng mga armas upang maipakulong ang kanyang sariling kapatid na si Ka Angel Manalo at ma-excomunicado ang kanyang sariling ina na si Kateni Manalo bilang punong ministro. Alam ba niya na hitik ang banal na kasulatan ng mga turo ng galangin ng ating ama at ina at mahalin ang ating mga kapatid? Totoo rin ba na pinagpapapatay ang mga taong naglakas loob na magbigay ng suporta sa kanila? Yan ba ang turo ng Panginoon? Ang lapastangi ng kapatid at sarili magulang at magsagawa ng mga pagpatay dahil sa salapi at kapangyarihan? Nasa turo rin ba ng Diyos ang ginawa ni Ka-RD sa kanyang kapatid na si Ka Angel na ngayon ay 8 taon nang nakakulong batay sa kawagawang kaso? Ang tanong ay magpapasindak ba tayo sa mga ito na wala pang 2%? Yan mga kababayan, naku, wala pa daw 2%. Ha? Naku, eto na nga mga kababayan nakakalungkot dahil itong nananahimik na dapat na relihiyon ng Iglesia ni Cristo, abay na ngayon inuungkat ng mga marami nating mga kababayan, ano? At hindi natin malalaman yan kung hindi sila gagawa ng mga video na yan. Kita nyo, mga kababayan? Ako nalulungkot sa totoo lang, ano. Pero kita nyo, sa galit at inis ng nangyaring peace rally ng Iglesia ni Cristo, maraming mga Pilipino tuloy ang umuungkat sa mga putik, dumi o tinatago, ganun, ano. Siguro ganun yung pananaw nila, no, mga kababayan. Kita nyo, hindi natin alam yan. Ulitin ko lang mga kababayan at bigyan natin ng reaksyon, ha. Pasok. Makinig ho kayong maigi ng inyong may komento rin dyan kung eto ba'y mga gawa-gawa lang o eto ba'y may katotohanan mga kababayan, inyong i-analisa. Ano po? Sige, tuloy. Dahil ito'y kumakalit sa social media mga kababayan, ano? Kumakalat na ito. Eto na. Pananakot na ginagawa ngayon ng Iglesia ni Cristo upang maisalba si Vice President Sara Duterte. Nagsanib Pananakot daw ng Iglesia ni Cristo para maisalba si Sara Duterte. Nagsanib pwersa pa sila sa kulto ni Apollo Kibuloy na grabe, kita nyo, dinikit pa kayo kay Kibuloy. Alam nyo naman na kay pangit-pangit ng
reputasyon ng tao na yan, si Kibuloy. Di po ba? Ang pangit ng reputasyon eh. Kita nyo, idinidikit pa sa Iglesia ni Cristo. So, ibig sabihin ba, yung pumunta sa rally ay meron ding mga taga-KOJC? Ganun ba yun? At mamaya mga kababayan, mag-ready kayo ng calculator. Itatama natin mamaya yung sinasabi nila na 1.5, 1.8 million na mga dumating daw sa rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil meron ho akong nalaman na abay yung sukat para malaman natin na totoo, hindi fake news yung pagkalkula ng dami ng attendee sa rally. Hindi natin tayo maging mapanuri, sabi ko nga na yung luluwag ng Luneta Grandstand o Quirino Grandstand hanggang yung Rojas Boulevard, mga kababayan, kung i-estimate natin, sige sabihin na natin, kasi yung Luneta Grandstand, mga kababayan, nasa 56,000 square meter, ganon, mga kababayan, 56,000, mga ganon. O sabihin na natin na 60,000 square meter na, kasama na yung kalsada. O sabihin na natin, sige, dagdagan pa natin. Gawin pa natin na 60, doble na natin, gawin na natin 100. 100 square meter, mga kababayan. So, i-imagine nyo sa isang square meter kung ilang tao yung magkakasya. Di po ba, mga kababayan? Ganun ang tamang pagkakalkula at pag-aanalisa. Kung inyong makikita sa drone, hindi naman nagsisiksikan. Gawin natin magsiksikan na sila. Sa isang 1 square meter, ilan ang taong kasya para magsiksikan? 5 tao, mga kababayan. 5 tao, pwede na. Maging konserbatibo na tayo. 5 tao. So, kung kukumputin nyo yan, mga kababayan, dahil dinoble ko na nga yung luwag ng Quirino Grandstand na 56,000, sabi natin, 100,000 na square meter. Yan, mag-calculator kayo mamaya. 5 tao sa isang square meter, ilan yun? Mga kababayan, walang 1,000,000, 500,000. Dinoble ko pa yun, mga kababayan. Kayo na calculator. Kaya mga kababayan, sabi ko sa inyo, mapanuri kayo. Dahil yung ating mga katunggali ay masyadong exaggerated sa mga bagay-bagay na pumapabor sa kanila. Di po ba? Isipin nyo maigi yan. Kumuha kayong calculator at i-research nyo rin kung ilang square meter yung Quirino Grandstand. I-google ninyo. Nang malaman ninyo. Kasi eto lang naman, ayon sa kakilala kong arkitekto na dating nagtatrabaho dyan. So, kung tama siya, mga kababayan, malamang yung mga attendee nila, wala pang 300,000. Yan po ang katotohanan. Hindi po totoo, kung totoo yung aking mga info, mga kababayan, na wala pang 60,000 square meter ang Quirino Grandstand, kasama na yung sinakop nilang Rojas Boulevard. Opo. So, matuto kayo na mag-research, Google, ilang square meter ang Quirino Grandstand, isama nyo na yung Rojas Boulevard na nasakop nila, mga kababayan, at doon nyo mapagtatanto na baka sabihin nyo, meron akong punto. Ano po? So, ito na, mga kababayan. Ano ba ito? Itong mga ginagawa ng ilang mga inis o nagiging kritiko ngayon ng mga Duterte at ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan natin ulit, mga kababayan, at bigyan natin ng reaksyon. Pananakot na ginagawa ngayon ng Iglesia ni Cristo upang maisalba si Vice President Sara Duterte. Ayan, pananakot daw na ginagawa ng Iglesia ni Cristo
upang isalba si Sara Duterte. Nagsanib pwersa pa sila sa kulto ni Apollo Kibuloy na akusado sa pang-aabuso ng mga menor de edad upang Kita nyo, parang yan na rin yung sinasabi natin noon, mga kababayan. mapigilan ang impeachment ni Inday Rustay. Ito ay sa Yung pala yung intention, mga kababayan. Yung pala yung intention. Sige, tuloy. kabila ng mga napakalinaw na ebidensya ng pagnanakaw ng daan-daang milyong intelligence fund at harap-harapang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas. Oo. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa, Kadanyenta, at si Martin Gonzales. No joke. Bakit kaya? Ito ba ay dahil sa napakaraming pabor ang binigay ng mga Duterte sa Iglesia ni Cristo? Hindi ba't isang mataas na miyembro ng Iglesia ni Cristo ang ginoong berdugo noon ni ex-President Rodrigo Duterte sa kanyang pekeng war on drugs? Nako. Si dating CIDG at Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo. Malinaw sa lumabas na survey ng SWS na 41% ng mga Pilipino ang gusto na ma-impeach si Vice President Sara Duterte at 35% lamang ang tutol dito. Nako. Bakit kailangan makialaw ng Iglesia ni Cristo sa halip na hayaang gumulo ang proseso? Hindi na rin tayo magtataka kung ang Iglesia ni Cristo ang isa rin sa mga pangunahing promotor sa ginagawang pagkilos ng mga Duterte upang patalsikin si Speaker Martin Romualdez at Nako. ipa-impeach si Pangulong BBM. Nako. Ang palabas pa nila ay isang peace rally at hindi isang pro-Duterte rally ang kanilang ginawang rally sa Luneta. Paano matatawag na isang peace rally ang isang pagtitipon na ang layunin ay pakialaman ang umiiral na proseso sa isang demokrasya? Kasama sa mga proseso na to, ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Nako. dahil sa bulgarang pagnanakaw ng daan-daang milyon na confidential intelligence fund. Nako po, yan na nga. Hindi, mga kababayan, i-check nyo kasi hindi naman ako sigurado. Ayon lang yan sa info ko. Kaya sinabi ko sa inyo, mag-ready kayo ng calculator at mag-research kayo. Kasi, yung 60,000, estimate ko lang yun. Kasi ang sabi niya, wala pang 60 yung Quirino. Ibig sabihin, mga kababayan, pag tinignan mo naman yung Quirino Grandstand talaga, wala pang 6 na hektarya yun. Hindi ako naniniwalang may 6 na hektarya yun. Kasi ang 1 hectare is 10,000 square meter. Tama po ba, mga kababayan? 1 hectare is equivalent to 10,000 square meter. Opo, ha? So kayo ho yung tumingin. Nung nagpunta ako doon, ini-imagine ko na oo nga wala pang wala pang 6 na hektarya. Oo. Walang 6 na hektarya yung Quirino Grandstand, mga kababayan. Opo. So kung isasama nyo na yung tawag diyan yung Rojas Boulevard, tsaka kayo ho mag-compute kasi naniniwala yung iba na milyon daw sila. Pero kapag kainisip ko na paano magiging milyon kung wala pang 6 na hektarya yung Quirino Grandstand, mga kababayan, malabo yun na magkaroon ng milyon. Baka nga ho, mga kababayan baka nga ho, wala pa silang 400, 300. Opo, i-compute po ninyo. Oo. Walang wala. Yung kanina may nakita ko dyan na comment na 160,000 square meter. Hindi ho yun. Hindi ho aabot ng 160,000 square meter po yun. Ano po? So ngayon, maliwanagan tayo na may punto yung info sa akin nung dating nagtatrabaho doon na arkitekto. Na sabi niya, Boss Mike, wala pa namang wala, computein mo sabi niya, wala pang 6 na hektarya yung Quirino Grandstand. Ay, sabagay, oo nga, Isipin mo na lang sa kada square kwadrado, yan. 5 tao na lang, siksikan na yun. Hindi naman ganun. Pag nakita mo sa drone, sabi niya, hindi naman ganun kasiksik dahil hiwa-hiwalay din yung mga tao. Oo nga, Maging conservative ka na, siksikin mo na sa 5.
kada isang square kwadrado yung area sa Quirino. Isipin mo tapos i-times mo na lang. Yan. Oo nga mga kababayan. Wala hong aabot na milyon mga kababayan sa akin sa aking pagkaka-compute, malabo pa ngang umabot ng 500,000. Pero aminin natin, marami pa rin 'yun, 'di ba? Marami pa rin 'yun. Hoy, eto na. Nandiyan na si Mac Pablo. Love you to, bro. See you soon. Eto na. 'Di ba mga kababayan? So eto na. Anong ito ay isang peace rally kung ang pinuno mismo ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo R.D. Manalo ay siyang mastermind sa pagpaplanta ng mga armas upang maipakulong ang kanyang sariling kapatid na si Ka Angel Manalo at Ito nga yun, yung chismis, Kasi alam ko chismis lang yan eh. Pero totoo pala. Totoo ba? I-comment nyo naman sa mga nakakaalam dyan na pinakulong nga daw yung kapatid tsaka yung nanay. ekskomunikado ang kanyang sariling ina na si Ka Tenny Manalo bilang punong ministro. Alam ba niya, nahitik ang banal na kasulatan ng mga turo ng galangin ng ating ama at ina at mahalin ang ating mga kapatid. Totoo rin ba na pinagpapapatay ang mga taong naglakas loob na magbigay ng suporta sa kanila? Yan ba ang turo ng Panginoon? Naku. Ang lapastangi ng kapatid at sarili? Ito na mga kababayan, inuungkat na mga kababayan kung ano yung mga tinatago ng Iglesia ni Cristo, ganun na hindi naman dapat, di po ba? Pero ayan wala tayong magagawa. Yung mga tao, nananaliksik talaga Oo. Siguro may katotohanan at siguro mga kababayan, meron ding mga hindi totoo. Mga kababayan, Lord Glenn, ba? Yayaning, ano po ba ang inyong palagay at inyong pananaw? O paki-press 1 naman sa mga nagsasabi na may katotohanan. At sa mga hindi naman, paki-press 2 na lang. Ano po? Magulang at magsagawa ng mga pagpatay dahil sa salapi at kapangyarihan. Nasa turo rin ba ng Diyos ang ginawa ni Ka R.D. sa kanyang kapatid na si Ka Angel na ngayon ay 8 taon nang nakakulong? Batay sa kawagawang kaso, ang tanong ay magpapasindak ba tayo sa mga ito na wala pang 2%? Wala pa raw 2%. Kaya nga nung napanood ko to hindi ko na dapat busisiin Nag-compute ako mga kababayan Pinagpalagay ko na lang na 6 na hektarya yung Quirino Grandstand mga kababayan. So, ano po yun? 60,000. 60,000 square meter. 60,000 square meter kasama na yung Rojas Boulevard mga kababayan. Yun, times nyo na lang, times 5. Para mas madaling maunawaan. So wala hong milyon yung dumalo. Hindi tulad ng pinapakalat ng mga DDS na talaga namang milyon-milyon daw. Wala hong milyon na dumalo na mga membro ng INC sa rally. Pero hindi na mahalaga yun. Mga kababayan, nililiwanag ko lang. Marami pa rin talaga sila, aminin natin. Ano po? Di ba? Marami pa rin sila. 60 hectares, hindi 6 hectares lang po yung 60,000 square meter. 1 hectare is equivalent of 10,000 square meter. Opo, kita nyo maraming nalilito. Manuri ho kayo ng sarili nyo nang sa ganon, mga kababayan. Baka magkatugma-tugma na tayo. Our beloved Boss Mike,